Bagong taon, bagong buhay. Mula rito sa Blue Garden sa Quezon City, ihahatid namin ang mga kwento ng pagbabago. Noon na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Lalaki na in love sa kapwa lalaki. May forever ba sa kanilang pagsasama? Bagong taon, bagong utang. Paano nga ba maging utang-free? Pag-usapan natin yan sa Facts Report. Dating natutulog sa terminal ng bus at kumakain ng pagpag. Ngayon umaasenso na ang buhay. Kilalanin siya at pakinggan ang kanyang inspiring story. Mahilig ka ba sa latest gadgets? Tunghayan kung ano ang epekto nito sa buhay mo. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Bagong taon, Bagong Buhay. tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Nung una, hindi ako apektado. Pero along the way, araw-araw kong naririnig. Parang naging real siya sa akin. Lumaki ako na naging dala-dala ko yung word na yun sa isip ko na bakla ako. Growing up, masasabi kong close ako sa mama ko kaysa papa. Feminine side ng pagkatao ko yung naging emphasize. Dahil sa Kristiyano ang kanyang ina, tinuturuan si Godfrey tungkol sa salita ng Diyos at pagdarasal upang tumibay ang kanyang pananampalataya. Subalit, sa murang edad ni Godfrey, naganap ang hindi malilimutang sitwasyon na nagbago ng kanyang pagkatao. That time, may isang lalaki na laging pumunta sa bahay namin. Every time na wala yung parents namin, pumapasok siya. Panahon na yon, I thought it's normal. Parang katuwaan lang. Hindi ko alam may naging epekto para yun sa buhay ko. Hindi nagtagal, mas lalong nagbukas ang kaisipan ni Godfrey tungkol sa mga gawain na akala niyang huhubog sa kanyang pagkatao. Nung high school, nung nasa third year ako, may nakilala akong kaibigan. Siya yung naging comfort ko during that time. Nagpaparenta siya ng pocketbook. Tapos kinahiligan ko magbasa ng pocketbook when I was in high school. Thank you ulit ah. Balik ko lang. Alam mo ba mag-yosi? Sige, tuturuan kita. One time, invite niya ako ng inuman. From there, doon na nag-start lahat ng entry points ko para get into vices. When I was with him, I thought it was the happiest time sa buhay ko, wherein I let go of my faith. Iniwan ko ang pagiging Kristiyano ko. Nagpatuloy sa maling relasyon si Godfrey sa kapwa lalaki hanggang sa iniwan siya nito. Ako, I feel like I left behind ako during that time kasi wala na akong kaibigan. So everything was gone sa buhay ko when he got married. Ngunit, nagbago ang pagtingin ni Godfrey sa kanyang buhay nang maimbitahan sa isang gawain. Napasok ko sa Waywang when kakilala ng church namin yung leader ng Waywang Bohol dati. I remember he's the one teaching us during that time. I remember yung teaching namin on repentance and clear conscience. Inimpress sa Panginoon sa akin na I have to give up my phone. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I give it all to you. Tapos lagay ko yun sa box. Naputo lahat ng communication ko and then from there on, wala na akong communication sa Kanya. Ngayon, isang staff ng YWAM o Youth with a Mission si Godfrey. Bit-bit ang mga natutunan sa buhay. Verse na pinapanghawakan ko ngayon ay nasa Psalms 94:19. Ang sabi doon na, when doubts filled my mind, your consolation brought joy sa buhay ko. Naging malaking bahagi to ng buhay ko when I was struggling with my doubt towards God and with my identity. Napuno yung pag-iisip ko ng mga pagdududa about sa Panginoon. But when God revealed Himself to me, He filled my heart with joy and peace. Ang pagbabago ay isang choice. Kung gusto kong magbago, tapos sabayan mo ng pagiging open mo sa mga taong nasa paligid mo. At ibigay mo yung will mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, not my will, but your will. Ang pagbabago ay mangyayari sa buhay mo. Ako po si Godfrey at masasabi kong I'm free because of God. You know, Peter, words talaga have power, no? Yes. And unfortunately, when he was young, he was being teased. And somehow, those words really can affect the way you look at yourself and the way you look at life.
That's true. Felici, Proverbs 18:21 says, words have the power to give life, and Yes. words have the power to kill. Yun ang ano. Especially when it's spoken by people that influence your life. No? Lalo na kung magulang o kaibigan, uncle, someone whom you look up to. Exactly. And thank God that we have His Word. Amen. Available to us because, di ba, mas angat yung sinasabi niya sa atin, di ba? Amen. God's word will never return to Him void. Sabi nga niya, it will accomplish the very purpose it was set to do. And His word is forever settled in heaven and on earth. Kapatid, if you're watching now, it's the start of a new year. Normally, we ask ourselves, what did we do or what didn't we do this past year? Well, what you can do in this new year is start the year with God. Whatever was the past, leave it in the past. God wants to touch your future and give you a better future. Pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, my Heavenly Father, Lord, I can look back and I don't like what I see. I don't like the past. But Lord, I want my future to be great because you're the God of hope. So right now, Lord, I entrust to you my life and I come to you pleading and asking your forgiveness for all the sins that I've committed in the past. Lord, forgive me. And Lord, I want you to be in my future. So right this moment, I invite you to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Thank you, Jesus, for dying on the cross. And by that death, by the shedding of your blood, by the forgiveness of my sins, my future is secured. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ngayong bagong taon, simula na ng bagong buhay mo kasama si Jesus. Welcome to Christ family. Your name is now written in the book of life. Balitaan mo naman kami kapatid sa inyong desisyon na ginawa. Please text yes space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Sa Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. Today is your spiritual birthday. Please text us your new and important decision. Our texting instructions are on your screen. Bagong taon, bagong buhay. Pero yung iba, bagong taon, bagong utang. So, paano ba tayo makakalaya sa utang? Pakinggan natin ang mga practical tips ni financial advisor Randall Chongson. Ito ang Facts Report. Ikaw ba'y baon sa utang? Paano mo maiiwasan gumastos sa panahon ngayon? Alam niyo ba na ang mga Pinoy ay malakas gumastos? Saan? Mahilig mag-shopping, credit cards, damit, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Ayon naman sa taong bayan kaya tayo baon sa utang ay dahil Wala tayong pera, kaya nangungutang. Maliit yung sweldo. Kinulang ng pera. Siyempre, gipit yung tao. Kung meron tayong biglaan na gastusin. Kasi sa pangangailangan. Para matugunan din yung mga gastusin sa bahay. Pinakamaganda kasi ng paraan para umugos sa pagkautang is nag-uumpisa yun sa paano paggastos natin. So babalik pa rin tayo sa tamang paggamit ng budget or pagbabudget muna. Maraming tao kaya nagkakautang, hindi nagkakasya ang budget nila. Dalawang dahilan, ano? Isa, hindi nagkakasya ang budget o kaya meron silang gustong bilhin na hindi nila kaya ma-afford. Dapat doon yung wastong paggamit ng budget. Alam niya ano yung ginagastos niya, alam niya kung magkano itinatabi, iiwas siya sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan bilhin. Kasi ang paggastos merong need, merong want yan. Isang para mabuhay, isang para masaya. So, balanse dapat. Pangalawang dahilan, marami sa atin gusto bumili ng mga bagay na hindi pa nila ma-afford o nahihirapan sila. So, marami sa atin gagamit tayo ng mga credit card or mga ibang paraan na pag-utang para mabili mga bagay-bagay na pwedeng hindi natin kailangan ngayon sa oras na to or siguro hindi pa natin ma-afford. Kamukha ng mga gadget or magta-travel, utangin na lang muna. No? Yun ang mga kadalasan nagiging sanhi ng mga pagkakautang ng mga Pilipino. Dati natutulog sa terminal ng bus at kumakain ng pagpag. Ngayon, umaasenso na ang buhay. Kilalanin siya at pakinggan ang kanyang inspiring story. Mahilig ka ba sa latest gadgets? Tunghayan kung ano ang epekto nito sa buhay mo. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Bagong taon. Bagong Buhay. Susunod na.
from a despondent look Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso. to big smiles. Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may posong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. It's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. It's Tuesday. Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saang portion ng aming programa pinag-usapan ang gadgets? Is it A, the bucket list? B, yung totoo? O C, facts report? Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. Kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash sa inyong TV screen. Again, that's 7370700. O mag-text ng Tuesday promo space, letra ng iyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. Only the 12th caller at 12th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, abangan mamaya. Tuwing Martes, binibigyan namin ng kasagutan ang ilan nyong katanungan dito sa The Bucket List. At sa araw na ito, sasagutin namin ang tanong ni Mark. Gusto ko na pong matigil ang paninigarilyo. Bakit ang hirap? Mark, alam mo, that's a good question. Yeah, salamat sa iyong bakit o katanungan. Pray, number one, you pray first and have your time alone with God. You need to decide kung talagang gusto mo na talaga to stop smoking. I-desire mo talaga yan. So that's number one. You desire that you make a decision that you want to stop smoking. Number two is, in my case, I prayed and asked the Lord to remove the desire. Pag wala ka ng desire, specific. hindi mo na hinahanap, wala ka ng struggle, madali na ngayon. And then continue praying. And then another advice is, avoid places or people that you hang out with that are also smoking para hindi ka na matempt ulit. Ayun. Ayun. So may mga triggers yan. Yeah, may mga triggers. Does it help na merong substitute na kunyari kakain ka ng candy? Of course, yes. So nakakatulong din. Or do an activity, di ba? Para hindi ka magiging restless without doing anything and then baka mag-isip ka, one stick, siguro hindi naman masama yun. Wag. O, babalik ka sa dating ugali mo. Ayun. So Ayan. definitely, kailangan mo si Lord Amen. para malayuan That's mo. why prayer is important para matanggal niya yung desire. Amen. Kung humahaba rin ang iyong bucket list o katanungan sa buhay, tulad ni Mark, pwede kayong sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Bukas ang aming prayer center 24/7. Ang aming contact information as nasa inyong TV screen. Baka sa susunod na Martes, ang bakit o tanong mo naman ang aming sasagutin dito sa The Bucket List. It's Tuesday. Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saang portion ng aming programa pinag-usapan ang gadgets? Is it A, the bucket list? B, yung totoo? O C, facts report? Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. Kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash sa inyong TV screen. Again, that's 7370700. O mag-text ng Tuesday promo space, letra ng iyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. Only the 12th caller at 12th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, abangan mamaya. Ito ang Facts Report. Online gaming. Ito na ang bagong henerasyon ng paglalaro. Kinalolokohan ito ng mga Pinoy, mapabata man o matanda. Narito ang top 4 online games sa Pilipinas. Number 4. Number 3.
number 2. At number 1, Basically, ang konsepto ng addiction, kapag hindi ka na halos natutulog para gawin ang isang bagay na gustong-gusto mo, ay medyo may addiction na. So, ang addiction from behavioral point of view ay may disruption sa normal behavior na ginagawa ng mga tao. Ibig sabihin, you spend a lot of time doing the same thing, the same activity, 6 months to be able to be declared as addiction. Madali lang po kasing laruin. Ang mga senyales ng addiction, kung refer mo sa online addiction or gaming addiction, ay spending a lot of time in front of the computer. Kapag halos hindi ka na natutulog at kumakain, kung hindi mo naman ginagawa ang iyong mga assignments, at kapag hindi ka nakapaglaro, nairita ka at hindi ka mapakali, addiction na ito. Pang relief po sa stress. Ma-action siya. Yung mga normal na ginagawa mo araw-araw, kapag ito ay pinapalitan ng gaming, ay meron ng manifestasyon ng addiction. alam niyo ba na meron tayong dopamine sa ating utak? Ito ay isang neurotransmitter, neurochemicals na napoproduce ng ating utak. Isa itong importanteng kemikal sa ating utak at katawan. Gusto ng ating utak na i-release ito upang maging maligaya tayo. Ang addiction natin ay towards dopamine. Pero technically speaking, tayo ay drug addict to dopamine. Pero natural ito, no? Hindi magastos. Kasi sa LOL kasi magastos eh. Mas maganda po yung graphics niya. Dahil sa mataas na addiction, no? Ang focus nila ay maglaro. No? At dahil dito, ang personal hygiene nakakalimutan, pagdadamit ay nakakalimutan, wala na silang pakialam. Hindi na sila conscious sa kanilang panglabas na kanyuhan. Dahil dito ay nagiging antisocial sila. Pampalipas oras lang po. In effect, all these things will lead to destruction. Kaya napaka-importante sa atin na be transformed with the renewing of our minds. Sa Romans 12:1, no? Napakahalagang magta-transform sa atin. Pinakamahalagang tip dito ay bigyan natin ng control at bigyan natin ng opportunities sila na makapag-enjoy din naman. Pero yung total no ay hindi rin maganda kasi magkikrave sila. Bigyan lang natin sila ng parameter. Ito ang Facts Report. What events led to the big-time breakup? Well, I learned about her infidelity nga. Yung ultimate question na gusto mong malaman is, may nangyari ba? Nag-ring yung phone, nakita ko si Karen tumatawag. Bakit kaya? So that time pala, parang binubugbog pala siya nung lalaki. Kailangan ko lang ng may mag-rescue. So ang nag-rescue sa akin, yung girlfriend niya. Pangarap ni JC na mag-iba ang pagtingin sa kanya ng pamilya. Lumaki kasi siyang may hinanakit sa kanyang magulang dahil sa hindi magagandang bagay na kanyang dinanas. Saan ko daw kinuha yung pera na pinambili? Baka daw kinuha ko lang kung saan. Pinag-ipunan ko naman yun yung ginigit ko. Pero the more kasi magsasalita ako, pwede kasi akong mabugbog talaga. Umiyak ako noon, wala akong magawa eh. Kaya nang siya ay umabot sa tamang edad, namuhay na ng mag-isa si JC. Gusto makapagmalaki. Yun kasi plano ko po eh, magmalaki. So parang dahil kumikita ako, yun, doon nagsimula po lahat ng kayabangan, bisyo. Nawalan ng trabaho si JC at mabilis na naubos ang kanyang pera. Hoy, ano ba, JC? Dahil dito, napalayas siya sa kanyang tinitirhang bahay. Bitbit lamang ang ilang kagamitan. Napilitang tumira si JC sa terminal ng bus. Yung isang gabi lang po na inaakala ko, naging siya eh, 4 na buwan. Akala ko po sa teleserye lang yun eh. Yung magkakalika ka ng basura para lang makakain. Naranasan ko po yun. Nagbabaka sakali po kami makain doon. Hindi tumigil maghanap ng trabaho si JC. Ngunit, lagi siyang hindi natatanggap sa trabaho. Na pag bumagsak ako, lalo lang nadadagdagan yung sakit na nararamdaman ko, yung bigat, yung lungkot, yung gutom mo, nandun na rin. Kaya sabi ko, magpasagasa na ako para tapos na yung buhay eh.
wala na akong maging problema. Sumuko na lang ako eh. So, yun po yung time na napapaisip ako talaga. Pakamatay na lang. Sa pinakadesperadong panahon ng kanyang buhay, Isang babae yung tumabi sa akin, nasabi sa akin, nagugutom ka ba? Nakita ko Holy Bible. Sabi ko, Bible na naman. Parang kasi pag nakakita ko ng Bible, parang, ano ba to? Hindi naman ako matutulungan ito eh. Pero dahil nga parang ayaw ko ipahiya din yung magbibigay, maloob kong tinanggap. dahil dito, naisipan ni JC na dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. Ito po yung pinakamagandang nangyari sa akin that time, nang may nagtanong sa akin, ano ba yung problema ko? Umiiyak ako, humahagulhol ako sa iyak ng time na yan. Pero hindi ko sinasabing nasa terminal po ako. Tinatago ko yun, parang kinakahiya ko yung time na yun. Kasi sabi ko lang, bigat-bigat, wala akong matakbuhan. Isinuko ni JC ang lahat ng kabigatang kanyang pinapasan kay Jesus. Sa tulong ng Kristiyanong mag-asawang kanyang nakilala sa simbahan, nakaalis si JC sa terminal at binigyan pa siya ng trabaho. Nakapag-aral din si JC ng kolehiyo. Sa tingin ko dati, kailangan ko that time material na bagay. Akala ko yun yung magpapagalaw ng buhay ko. Doon ako nagising eh. Sabi ko, kailangan kita. Kailangan kita, Lord. Ngayon, nagsasagawa si JC ng mga outreach at feeding program para sa mga kabataan. Nagtatrabaho na din siya bilang isang head administrator sa isang kumpanya. Inayos din ng Panginoon ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Si Jesus lang talaga yung dapat nating alam mo yung pagkatiwalaan ng lahat. Kasi siya lang yung may kakayahan ng lahat sa buhay natin. Yung pagtitiwala sa Panginoon, yun yung pinaka-the best na gagawin natin. You know, Felici, it's important that we don't allow our past, di ba? Whatever happened to our past, everybody naman merong past. To define us, to mark us. Yes, meron tayong hurt, meron tayong natatandaan about our past. But don't keep on going back to that, and then limiting your future. Kasi God wants to give you the best life ever. He wants to give you hope. He wants to give you future. May maganda siyang plano for our life. So it's good si JC did not get stuck in his past. Amen. And you know, that's really a good message as we start this new year, Oo. di ba? Kasi naalala ko yung isang pastor namin, sabi niya, your whole body faces forward. Right. Your eyes, your ears, your nose, Tama. di ba? Even your feet, Yeah, di ba? It's yeah. all going forward, di ba? So why get then don't get stuck I love that. in your past, I di love ba? that. And it's beautiful because the Lord says that He does have plans for you, Yes. to prosper you, not to harm you. Amen. Diba? As we begin this new year, I'm sure marami sa inyo na you have dreams, no? You have plans, pero sometimes the past is sort of like stopping you, from believing that it can actually happen. Maybe we should go to the one who fulfills our dreams, the one who knows what's best for us. Yan ang Panginoon. Let us pray right now. Lord, thank you. Your word says that if we commit our dreams, we commit our plans to you, Lord, it is you who will establish them. Minsan marami kaming plano, Lord, but sometimes life takes us in different turns, Lord. We trust that it is you who is directing us, Lord. Ikaw ang gumagalaw para sa aming ikabubuti. Lord, we just lift up to you all these dreams, mga pangarap namin, Lord. Apart from you, we cannot do anything. We want to start this year with you and continue with you, Lord. Father, kinocommit namin ang planong ito sa iyo at ngayon pa lang nagpapasalamat na kami at what you are going to do for us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Mahilig ka ba sa latest gadgets? Tunghayan kung ano ang epekto nito sa buhay mo. Bagong taon. Bagong buhay. Susunod na.
Reboot actually means to restart. There are times in our lives when God completely does away with our past failings and reboots us, causes us to start afresh, start anew. Learn from Peter as he shares 5 points on how to reboot and start your new year right. This audio teaching CD will be yours for your gift of 500 pesos. Uy, may bagong tablet ka. Oo, padala sa akin yung nanay. Eh, di ba pinadalang ka lang nito lang? Oo, binenta ko ni. Alam mo na, luma na. Kailangan ba talaga ng bagong gadget Oo naman. Kahit hindi naman siya masyadong kailangan. Siyempre, dapat updated ka rin, no? Para hindi ka napapag-iwan na. Ano ka ba? Paano ang nanay mo? Nagpapakahirap siya sa ibang bansa. Tapos napupunta lang pala sa luho mo. Paano paghihirap niya doon? Ano ka ba? Isipin mo nga yun. Alam mo, Felici, life will always present to us mga bagong bagay, bagong gadgets, bagong kotse, bagong ganito. It's up for us to say, no, I don't need this. Or kung talagang kailangan mo, sige. Yes, Pero hindi yung to the point na hihiram ka ng pera, gagawa ka kung ano-anong gimmick just to buy that thing. Ibig sabihin, na-enslave ka na dun sa bago. Oo, at saka God looks at the heart, di ba? Yes. Minsan ginagawa mo yon because you want to look good. Oo, Diba? you want to have the latest. Oo, you want to parang show people ganon. na I always have the latest cellphone. Or, I di ba? always remember that every purchase is a spiritual decision. Right. Diba? Tama, So you that's really need to important. ask God, tama ba itong ginagawa ko? Oh, will mo ba yan, Lord? Okay. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saang portion ng aming programa pinag-usapan ang gadgets? Is it A, the bucket list? B, yung totoo? O C, facts report? Itawag na ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. I'm sure alam niyo na ang sagot. O mag-text ng Tuesday promo space, letra ng iyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-8888-8001. Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. Only the 12th caller at 12th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! Ngayong bagong taon, magsimula tayong muli. Kalimutan natin ang nakaraan. Baunin natin ang mga aral na ating natutunan noong nakaraang taon. Simulan natin ang lahat sa Panginoon. In 2 Corinthians 5:17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Sa ating wika, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Mula rito sa Blue Gardens, Quezon City, ako po si Felici Pangilinan Guizon. At ako naman si Peter Kairos na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. God bless!